Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Ilang lugar sa Hilagang Luzon binaha dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito. 3 dam sa Hilagang Luzon patuloy na nagpapakawala ng tubig. Ilang nanonood ng street dancing sa pista sa Bacolor, Pampanga na atrasa ng sasakyan. Insidente sa pool sa video. At grade 4 pupil, pinagkakakitaan ang paggaganchilyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong Lunes hinggil sa hagupit ng bagyong Pepito sa Northern at Central Luzon. Magdamag na buhos ang ulan ang naranasan sa malaking bahagi ng Pangasinan kagabi dulot ng bagyong Pepito. May ulat si Jeric Pasilyao. Nakaranas ng walang humpay na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang lalawigan ng Pangasinan kagabi. Gayon din ang Dagupan City bunsod ng bagyong Pepito. Nakaranas ng gutter deep na baha sa ilang kalsada sa lungsod dulot ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa Magsaysay Fish Market, nagmadali ang ilang behero sa pag-aangkat ng bangus. Nangangamba raw kasi sila na baka maabutan sila ng malakas na hangin at ulan sa daan. Karamihan sa nag-angkat ng bangus ay mula pa sa mga karatig lalawigan gaya ng La Union at Benguet. Kaya nga maaga kaming bibili para makauwi na kami. Sa bayan naman ng Santa Barbara, tuloy pa rin sa pagbibenta ang ilang negosyante sa Baratillo sa kabila ng magdabag na naranasang sama ng panahon. Samantala, sa bayan naman ng Kalasyaw, 5 pamilya o katumbas ng 14 na individual ang lumikas sa evacuation center kagabi. Nakatira ang mga ito malapit sa dike sa Barangay Poblacion East na isa sa mga flood-prone area sa bayan. Nangangamba raw ang mga evacuee sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa dike sa kanilang lugar dahil na rin sa walang humpay na buhos ng ulan. Sa ngayon ay nakaalerto pa rin ang mga otoridad at patuloy ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan para mahatiran ng tulong ang mga residenteng apektado ng bagyong Pepito. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ilang kabahayan sa Bagao, Cagayan ang binaha kaya ilang residente ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Glam Calicdan Dizon. Datoy apo. Nagsagawa ng rescue operation sa mga otoridad kagabi sa Zone 6 Barangay Awalyan sa Bagao, Cagayan. Matapos malubog sa baha ang mga bahay dahil sa walang humpay na pag-ulang dulot ng bagyong Pepito. Agad dumating ang truck ng kasundaluhan upang respondehan ang mga residente at dinala sila sa evacuation center. Pinasok naman ng abot bewang na baha ang ilang bahay sa barangay Taguntungan, Bagao, Cagayan kagabi. Ilang residente ang humingi ng saklolo at nangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa biglaang pagbaha sa lugar. Tuluyan nang nasira ang isang riprap sa Bagao, Cagayan dahil sa patuloy na pagragasa ng tubig. Makikita sa video ni Barangay Chairman Ronald Bulay na nabutasan na ang riprap sa gilid ng Paranan River. Sa Lawag City, naramdaman din ang hagupit ng bagyong Pepito. Nag-umpisang bumayo ang malakas na hangin bandang alas 11 ng gabi kahapon. Binayo rin ng malakas na hangin ang Bayumbong Nueva Vizcaya. Naputol pa ang ilang malalaking puno at muntik pang madamay ang isang bahay. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Pepito sa ilang bahagi ng Aurora. Sa bayan ng Dipakulaw kung saan nangyari ang pangalawang landfall ng bagyo, naggangalit ang mga alon sa dagat. Inabot pa nga nito ang mga cottage sa isang resort. Ang ulan sa Baler sinabayan din ng malakas na hangin, natuklap at tinangay tuloy ang bubong ng ilang bahay roon. Masungit din ang naranasang panahon sa Dilasag. 9 na barangay sa Dagupan City ang apektado ng nangyaring storm surge. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban.
Tulong-tulong ang mga residenteng ito sa paghuhukay at paggawa ng daluyan ng tubig sa mga kabahayan sa Barangay Bunuan, Geset sa Dagupan City. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng bagyong Pipito, pinasok ng tubig mula sa dagat ang mga bahay sa tabing dagat dahil sa storm surge o daluyong. Kwento ng mga residente, bandang alas 10 kagabi nang tumaas ang daluyong sa dagat. Bandang alas 10 ng gabi, madam, pumasok na ng mga tubig dyan sa bahay namin. Sa monitoring ng Dagupan City RRMO, 9 na barangay ang apektado ng storm surge sa syudad. Sa atin kasi kagabi, ang nakuha natin po is nagkaroon tayo ng malakas na pag-ulan. And nasabay yung ating high tide tapos yung storm surge. Kaya nagkaroon tayo ng mga baha. Hanggang bewang naman ang baha kagabi sa Barangay Poblacion Oeste. Mabilis ang pagtaas ng tubig. Bukod sa buhos ng ulan, sumabay rin ang high tide dahilan para maranasan ang pagbaha. Apektado ng pagbaha ang mahigit sa 300 na kabahayan sa barangay. So far ito po yung pinakamatas na na pagtaas ng tubig tapos biglaan ang bilis. Ang bilis. Kasi diretso ang ulan. Ang bilis ng tumaas. Buti naman at huminto naman ng mga madaling araw. Apektado rin ng baha ang ilang business establishments sa downtown area sa syudad. Hindi rin nila inaasahan ng mataas na baha. Wala. Bumaha Hindi naman po talaga inaasahan na baba ng ganung kalalim kasi wala namang ulan. Hindi malakas ang ulan. Hangin lang? Hangin lang. Okay. Tapos nagulat na lang kami, mga alas 12, mataas na yung tubig. Kaninang umaga, pinayagan na rin ng otoridad na makauwi sa kanilang mga bahay ang mga evacuee. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang kabahayan din sa Kalasyaw, Pangasinan ang binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan kagabi. Tutukan sa report. Matapos ang magdamag na pagbuhos ng ulan kagabi bunsod ng bagyong Pipito, nakararanas ngayon ng isolated na pagbaha ang ilang lugar sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa Barangay Lasip, nakabota na ang 21 anyos na si Justin. Umabot na kasi hanggang sa loob ng kanilang bahay ang tubig baha. Mahirap daw ang kanilang sitwasyon tuwing tag-ulan dahil kunting buhos lamang ng ulan, bumabaha na sa kanilang lugar. Nababaha na po. Okay lang naman. Yung kagabi lang. Sa ikalawang palapag daw muna ng bahay matutulog ang pamilya ni Justin habang hindi pa humuhupa ang tubig baha. Bukod sa mga nararanasang isolated flooding sa ilang kabahayan, may ilang bahagi rin ng kalsada ang nakararanas ng pagbaha dulot ng pag-ulan kagabi. Although itong pagbabantay natin sa buong gabing ulan na naranasan natin, meron tayong mga natanggap na reports na nagkaroon ng stagnant rainwater flooding doon sa kanilang area. Sabi ng MDRRMO, may mga napaulat kagabi na pagbaha sa ilang pangunahing kakalsadahan sa bayan, subalit agad ding humupa makalipas ang ilang oras. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng MDRRMO sa iba pang ahensya ng gobyerno sakaling kailanganin ng pagsasagawa ng forced evacuation, lalo pat patuloy ang pagtaas ng antas ng Marusay River. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Mahigit naman sa 1,400 na pamilya sa Pangasinan ang inilikas dahil sa hagupit ng bagyong Pepito. Nakatutok CJ Turida. Alas 8 ng umaga kahapon, inilikas ang ilang residente ng Barangay Bunuan, Geset, partikular ang mga nakatira malapit sa dagat. Bahagi ito ng ipinatupad na preemptive evacuation dahil sa super bagyong Pepito. Dinala ang mga evacuee sa North Central Elementary School ng barangay. Mas maaga pong dumating kami dito. Siyempre, kawawa naman po yung mga anak ko, mga apo ko. Hindi na po namin hihintayin na ganun sa nangyari sa nung sumunod na bagyo. Basang-basa po mga apo ko. Nagpatupad din ng preemptive evacuation sa Barangay Maluwid kahapon ng hapon. Medyo nahihirapan tayo sa pagpapalabas doon sa ibang families natin. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa 1,419 na pamilya o katumbas ng 4,644 na individual ang inilikas dahil sa super bagyong Pepito. Mula ito sa 15 mga bayan at lungsod na grabeng naapektuhan ng bagyo. Sa evacuation center, may tinatawag natin camp management. May mga sinusunod silang mga SOP na kailangan yung kanilang mga evacuee ay nasa magandang kondisyon. Ang ilang evacuee sa Lingayen, dinala sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gym. Bago po tayo bumalik sa ating mga tahanan, make sure na safe muna. Samantala, dahil sa ulan na dulot ng super bagyong Pepito simula kahapon hanggang kaninang madaling araw, binaha ang ilang kalsada sa Lingayen. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Capitol Complex na minsan na ring binaha noong naranasan ang daluyong
noong kasagsagan ng bagyong Christine. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ilang nanonood ng street dancing sa pista sa Bacolor, Pampanga na atrasa ng sasakyan. Insidente sa Pulsa Video. Tutukan sa report. Masayang nanonood ng street dance parade ang mga tao sa Bacolor, Pampanga na bahagi ng taunang Makatapak Festival ng Bayan noong Biyernes. Pero ang inaasahang kasiyahan nauwi sa hindi inaasahan na aksidente matapos masagi ng isang sasakyan ang ilan sa mga manunood. Siguro iniisip po niya na nakapasok po yung primera. Kaya nirelease po niya yung handbrake. Nasa 7 ang nasagi ng sasakyan na nagtamo ng minor injuries. Sa investigasyon, human error ang nangyari matapos hindi makontrol ng driver ang pagpurong ng sasakyan. Paalala lang po ng ating kapulisan, ma'am, na parati po nating sundin ang pag-check sa ating mga sasakyan at pag-maintain ito, ma'am. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Pepito. Ayon sa Pag-asa, as of 12 p.m. nasa labas na ng PAR ang mata ng bagyong Pepito matapos itong humina bilang severe tropical storm. Huli itong namataan 390 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. Sa 11 a.m. bulletin naman, nakataas na lang ang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at western portion ng Pangasinan. Sa ngayon, nakakaapekto sa lagay ng panahon sa Luzon ang shear line, northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may heavy to intense rains sa Batanes at Babuyan Islands ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Luzon. May ulan din sa Visayas at Mindanao dahil sa easterlies, kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. 3 dam sa Hilagang Luzon patuloy na nagpapakawala ng tubig. Sundan sa report. Bagamat nakalabas na sa landmass ang bagyong Pipito, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon. As of 8 a.m. kanina, 8 gates ang nakabukas sa Ambuklaw Dam na nasa Benguet. May taas na 5.50 meters ang mga gate na nakabukas. 6 na gates naman ng Binga Dam sa Benguet ang nakabukas sa taas na 7.50 meters. As of 1 p.m., nasa 5 gates na ng Magat Dam ang nakabukas na may tig 2 metrong taas, kung saan nasa 1,961 cubic meters per second ang inilalabas na tubig. Dahil dito, patuloy pa ring nakaalerto ang Pangasinan PDRRMO dahil sa inaasahang pagtaas ng antas ng kailugan sa lalawigan, gayon din ang pagbaba ng tubig mula sa kabundukan. Isa sa mga binabantayan ng Agno River na sumasalo ng tubig mula sa San Roque Dam. Inaasahan natin na bababa yung mga rainwaters galing sa mga bundok, so definitely itataas pa ito. Sa bayan ng Mangaldan, umabot na sa spilling level ang antas ng tubig sa Angalacan River. Sa bayan naman ng Kalasyaw, inalerto na rin ng MDRRMO ang mga residenteng nakatira malapit sa Marusay River. Umabot na kasi sa 4.8 feet above normal level ang antas ng tubig sa ilog kaninang umaga. Inaabisuhan din po namin ang aming mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa situated along the major river system natin at nasa low-lying area, na kung kayo man po ay makaranas ng pagbaha, ay mangyari pong makipag-ugnayan po kayo sa ating mga otoridad. Sakaling umapaw ang ilog, nasa 11 barangay sa bayan ang posibleng makaranas ng pagbaha, kaya patuloy ang paalala ng otoridad na agad lumikas kung kinakailangan. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Malakas na hampas ng alon sa dalampasigan nararanasan sa La Union. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa probinsya ng La Union, pero sa kabilangan niyan ay meron pa rin mga residenteng nangangamba sa banta ng storm surge.
Malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Pipito ang magdamag na ranasan sa probinsya ng La Union. Kasabay nito ang pabugso-bugsong hangin. Malawakan ang ginawang pagpapalika sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa coastal areas. Mahigit 1,000 pamilyang inilikas sa probinsya, lalo pat may banta ng storm surge o daluyong sa dagat. Sila po primarily ang evacuate as early as around lunchtime kahapon. Nagkaroon po tayo ng isang matindi na preemptive evacuation. Kasabay ng paglikas sa mga evacuation center, kaagad na mahagi ng mga food packs ang provincial government sa mga apektadong residente. Sa Barangay Alaska, sa bayan ng Aringay, apektado ng storm surge ang daan-daang kabahayan. Pinasok ng tubig ang mga kabahayan bunsod ng daluyong na sinabayan pa ng high tide. Basta malakas yung bagyo, pinag-evacuate ko yung mga so namin to, kasi yung storm surge kasi, yun ang kinatatakutan namin. Maging ang kalsadang ito, lubog pa rin sa baha. Kahit maayos ng panahon, nangangamba pa rin ang daan-daang pamilya sa lugar sa banta pa rin ng storm surge. Ngayong hapon lang, nang nakauwi mula sa mga evacuation center ang mga residenteng ito. Pero kung tataas pa rin daw ang tubig, ay babalik sila sa evacuation center. Oo ma'am, takot na takot kami ma'am. Kami ma'am. Takot pa rin kayo? Una ma'am. Masiglag lang pa kami ma'am. Ayon sa Provincial Government of La Union, nakamonitor pa rin sila sa sitwasyon ng mga residente. Kung kinakailangang ilikas, ay gagawin nila para sa kaligtasan ng mga residente. Chris, ayon sa PDRRMO, sa ngayon wala na nakataas na gale warning sa mga baybayin sa probinsya ng La Union. Kaya naman, kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon, papayagan ng makapalaot ang mga mangingisda. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Gale warning patuloy na nakataas sa baybayin ng Pangasinan, kabuhayan ng mga mangingisda apektado. Narito ang report. Naabutan namin ang mangingisdang si Ermo sa tabing dagat sa bahagi ng Barangay San Isidro Norte, Binmaloy, Pangasinan. Inaayos ang kanyang bangka. Ilang linggo na siyang hindi nakakapalaot dahil sa sunod-sunod na bagyo. Putol-putol din yung paglaot namin. Minsan malautan namin, sunod na araw hindi. Apektado na raw ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa nararanasang sama ng panahon. Kaya ang ilan, nangangas daw na pumalaot upang makapaghanap buhay. Tiyagaan lang po, minsan meron, minsan wala. So, laban lang. Pero babala ng PDRRMO, may nakataos pa rin na gale warning sa baybayin ng Pangasinan. Bawal pumalaot ang mga mangingisda, lalong-lalo na yung mga may maliliit na bangkang pangisda. Samantala, lifted na ang storm surge warning na itinaas sa ilang lugar sa probinsya dahil sa naranasang sunod-sunod na bagyo. Kabilang ang bayan ng Anda, Binmaloy, Bulinaw, Alaminos City, Dagupan City, Labrador, Lingayen, San Fabian at Sual. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Matapos naman ang magkakasunod na bagyo, presyo ng ilang gulay triple ang itinaas. Presyo ng kamatis pumalo sa 120 hanggang 140 pesos ang kada kilo. Silipin sa report. Apektado na ang supply at presyo ng mga gulay dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo sa hilagat gitnang Luzon. Kukonti ang supply ng gulay na ibinibenta ngayon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Bunsod ng kakaunting supply, mataas ang presyo ng sari-saring gulay at halos triple ng itinaas sa presyo. Gaya ng talong na mula sa 40 hanggang 50 pesos per kilo, ngayon nasa 150 pesos per kilo. Pinakamataas ang presyo ng kamatis na pumalo ngayon sa 140 pesos per kilo. Sobra so kulang na. Oo, tsaka naman sisira pa. Nahihirapan din sa ngayon ang mga tindera ng gulay dahil pa konti-konti ang dumarating delivery. Mataas ang presyo kasi wala tayong supplier na iba. Ang ilang tindera, dahil sa mataas na presyo at kukonting supply, ay hindi na muna raw nagtinda simula noong nakaraang mga araw. Kanya-kanyang diskarte naman ng mga mamimili sa pamamalengke. Mahal ngayon at binaha sigurado magmamahal talaga. Bibilhin pa rin talaga kasi kailangan ng katawan natin yan. Sabi ng mga tindera, posibleng maranasan pa ang epekto sa gulay ng mga nagdaang bagyo hanggang sa mga susunod na araw. Kung magiging maganda ng panahon sa mga susunod na araw, posibleng pagsapit ng buwan ng Disyembre ay unti-unti nang babalik sa normal ang presyo ng mga gulay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Patay ang isang mechanical engineer matapos malunod sa palaisdaan nitong Sabado, November 16 sa Barangay Sumader, Batac City. Nakilalang biktima na si Christopher Baga, 37 anyos at empleyado ng Mariano Marcos State University. Sa investigasyon, nagpunta sa fish pond ang biktima kasama ang pamilya para mag-picnic.
Habang namimingwit ang biktima, sumabit ang fishing rod sa damo at lumusong siya sa tubig para tanggalin ang pagkakasabit. At doon na nalunod ang biktima. Rumesponde ang search and rescue team at dinala sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa pamilya ng biktima, may inindang sakit na high blood ang biktima. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mag-anak sa HN Nueva Ecija pinagbabaril ng kanilang kapitbahay. Tutukan sa report. Sugatan ang mag-anak sa barangay Imbunya, HN Nueva Ecija matapos pagbabarilin ng kanilang kapitbahay. Base sa investigasyon ng mga otoridad at sa salaysay ng kaanak ng mga biktima, nagtalo ang mga biktima at ang sospek dahil umano sa pag-aalaga ng pugo at pagkaputol ng punong kahoy ng sospek. Habang nagtatalo, bigla na lang daw bumunot ng baril ang sospek at pinaputukan ng mga biktima. Nagtalo lang nagmurahan, nauwi doon sa binaril na. Ngayon ang balita ko, sa hangganan, doon lang nagkaroon ng problema sa kanilang pagitan na lupa. Nakatakbo ang ama at dalawang anak nito sa loob ng kanilang bahay. Agad silang isinugod sa pagamutan dahil sa tinamong sugat sa katawan. Nakatakas naman ang sospek pero naaresto ang kapatid nito na tumulong sa kanyang pagtakas. Na-recover naman ng mga otoridad ang van na ginamit ng sospek sa pagtakas. Ayun na nga sana ang gustong mangyari. Tinatawagan ko kahapon, hindi ko sila makontak. Yung sana ipapayo ko na sana isurrender na lang sa pulis. Madali namang ayusin kung sakaling nagkaganon nga. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang HN Police Station habang patuloy ang investigasyon at pagtugis sa sospek. Wala pang pahayag ang naarestong kapatid ng sospek. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagsalpukan ang motorsiklo at kotse sa pakurbang bahagi ng Bypass Road sa Lawag City, Ilocos Norte kahapon ng umaga, November 17. Tumila po ng dalawang sakay ng motorsiklo. Sugatan naman ng rider pero nasawi ang angkas. Ligtas naman ang driver at kasama nito. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala sa evacuation center, nagpalipas na magdamag kagabi ang mahigit sa 600 pamilya katumbas ng 1,700 individual. Binuksan ang mga classroom ng isang eskwelahan. Meron ding mga pamilya na nasa covered court. Sila yung mga residenteng mula sa mga barangay na kaninang madaling araw lang binaha. May iba naman na umaga na lumikas sakay ng tricycle ang kanilang mga gamit. Sa barangay Risdelis at Isla, abot tuhod ang taas ng tubig sa kalsada. Lubog ang maraming bahay sa lampas tao na baha. Sa ibang balita, dahil sa sunod-sunod na kawalan ng pasok, isang grade 4 pupil sa Cagayan ang pinagkakakitaan ang paggaganchilyo. Tungayan sa report. Buwan ng Mayo ngayong taon, school break ng grade 4 pupil na si Gia Denise Florido, Tubong Alakapan, Cagayan. Dahil walang pasok, tinuruan siya ng kanyang ate na magganchilyo. Nanood din ng crochet tutorial sa YouTube. Hanggang sa mamaster na niya ang paggaganchilyo at gawing hanap buhay sa mura niyang edad. Nagsimula siyang magbenta ng kanyang mga produkto noong Agosto. Iba't ibang disenyo. May keychain na nagkakahalaga ng 20 pesos. Hair clip na nagkakahalaga ng 15 pesos, pencil case na mabibili sa 80 pesos, at marami pang iba. At nito lamang mga nakaraang mga linggo na sunod-sunod na walang pasok sa paaralan dahil sa mga bagyo. Marami raw nagawa si Gia at marami ring nabenta. Customer niya ang kanyang mga classmates, mga tita, kuya at ate niya sa kanilang kapilya. Pati mga estudyante at kaibigan ng kanyang nanay na isang guro, nabentahan na rin. One day, why not ibenta natin online? Nag-post ako sa Facebook. At yun, maraming bumili hanggang sa nagulat ako
marami na siyang orders. Nakikigamit lang daw noon si Gia ng cellphone sa kanyang magulang. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap na sinabayan ng sipag sa paggaganchilyo, nakaipon siya ng pambili ng sarili niyang cellphone. To achieve your desire, you must find a way by using your skills, hobbies, and talent, just like what I did. Patunay si Gia na walang imposible basta't magpursige. Ika nga, kung may tiyaga, may nilaga. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 37 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.